Yeah. Demon 17. Damn. So yan po mga katigma, isang mapagpalang araw po muli sa inyo. Welcome po sa aming site. Isang panibagong yugto na naman ang aming Boy Construction ang inyong matutunghayan at panibagong kalaman na naman ang inyong mapupulot sa video na gagawin natin. So ngayong araw po, gagawa po tayo ng isang video na kung saan i-share natin sa inyo yung pag-granite ng kitchen slab natin, yung kitchen area, yung brick nook natin dito, tsaka yung counter ng kitchen sink, tsaka yung cooktop natin. So yung mga katigma, ito po yung gagamitin natin na granite dito. Ayan. So kung mapapansin nyo po, nilagay na natin to dyan para ma-mock up natin. Ayan. So yung unang plano po kasi nito mga katigma, itong counter natin, may pasya sana ito na 100 o di kaya 10 cm. So nagbago yung isip ni architect, gagawin na naman nating bulnos. So susubaybayan nyo po yung mga video natin mga kadigma. Yung bulnos po, dudublihin po natin to dito sa ilalim. Magkakaroon siya ng 3/4 din dito na granite, tapos bibilugin natin yung top nya. So ayan, nangyayari sana kasi nito mga kadigma, 3/4 lang ito yung magiging clearance nya, kasi ito yung magiging pasya natin sana. So mangyayari nyan, ito na po yung magiging area na exposed. So imbis na 3/4, ito na po siya. So ayan, ang gagawin na lang natin dito, ilalaminate na lang din natin siya, katulad nitong mga kabinet natin, yung mga pinto. So ayan, samahan niyo po ako mga kadigma, i-share natin sa inyo ang tabas nitong granite. I-share na rin natin sa inyo para malaman nyo rin yung mga materials na gagamitin, saka yung mga panghasa na gagamitin natin dito mga kadigma. Sipot lang po muna kayo mga kadigma at isiset na natin to. So yung mga kadigma, ginuhitan muna natin tong granite natin. Ito pong guhit na to, yan. Yan po yung allowance natin para dun sa pasya nya. Kasi mas malaki itong granite na to. Actually, itong granite na to mga kadigma, pinakat na to ng 600 o di kaya 60 cm para hindi na tayo mahirapan. Tsaka medyo malayo kasi to yung pagbabihian niya, kaya pinakat na lang natin dun sa supplier natin ng 60. So yan, hindi naman maiwasan talaga, may pasobra talaga to. So ito yung pasobra nila mga kadigma. Ayan, so ito yung kakat natin. Ang pagkakat nito mga kadigma, yung guhit na yan, dapat dito tayo sa labas para buhay pa rin tong guhit na to. Kung sakaling nakat na, ito yung magiging guide natin sa paghasa, hindi kayo sa pagtutuwid natin. Kailangan kapag nagkakat kayo nitong granite mga katigma, huwag nyong iwala to. Katulad din sa pagkakarpentry, kapag naglalagari tayo ng mga kahoy, kailangan yung guhit natin hindi natin ipakain sa talim ng grinder. Ayan. So yan po yung magiging silbing guide natin. Tapos dito mga kadigma, ikakat natin dito. So may dinala na natin itong kanto na to dito sa taas. Ayan. So ito na yun. Kasama na itong pinaka-nosing niya mga kadigma, kasi magkakaroon ng nosing to rito, yung pinaka-bulnos niya. Yung dito naman sa kabila mga kadigma, in-adjust na natin to. So meron na tayong allowance dyan para sa pasya natin. Ayan. 3/4 siya mga kadigma, kasi 3/4 din yung granite natin. Kailangan yan i-actual nyo mga kadigma. Kapag mga ganito, i-actual nyo na. Ayan. Kasi naka-plus tayo dito, i-actual na natin yan. 3/4 din siya. Tsaka dito sa kabila, kailangan 3/4 din. Ayan yung magiging guide natin para mag-equal siya dito din sa kabila ang pagkakat natin. So mock up muna natin lahat to. Ilalagay na muna natin lahat ng granite natin, tsaka ikakat natin yung dapat ikat. Ipahuli na natin yung paglagay ng sink tsaka yung cooktop nya. So lahat lang muna natin ilalagyan para tuloy-tuloy tayo, para kung sakali pagkabit natin nakasit na siya lahat bago natin lagyan ng simento. Tsaka dito nansag epoxy lang yung gagamitin natin dito, kasi kung mapapansin niyo
plywood to, marine plywood. So hindi kakapit dito yung simento. Pwede naman sana papairan natin ng Redifix, kaso nga lang mas maganda kung epoxy yung gagamitin natin sa mga ganito. So nansag epoxy yung gagamitin natin dito. Samahan nyo ulit ako, i-set up natin muna lahat bago natin i-fix yung granite natin. So ayan, sikot na muna kayo mga kadigma. So yan po mga kadigma, natapos na natin padaan ng diamond cutting disc natin to. So ngayon, gagamitan na naman natin siya ng pads natin na ginagamit ng pangasa. Gamit natin ito, tsaka itong 110 na transformer. Kailangan kasi ito mga kadigma, gawa nga ito kasi nadidikit lang to. Ayan, natatanggal siya. Kaya kailangan 110 volts siya. Kasi pag to 20, matatanggal to, lilipad to mga kadigma. So hindi siya advised na gagamitin sa 220 volts, kailangan 110 volts. So number 46 pa lang to mga kadigma, hanggang sa ganito kasing granite mga kadigma, hanggang 500 to na ganitong pads, hindi kay grade, okay na siya. So makintab na siya, padadaanan na natin siya ng apaka na pang-bapping natin, pampa-polish, kikintab na to. So ayun mga kadigma, kung mapapansin niyo ang daan ng diamond cutting disc natin, ayan, marami siyang magaspang mga kadigma yung pagkakadaan niya. Ito, yung isa na to, ayan, kung mapapansin niyo, napadaanan natin to nung number 46 natin na pangasa. So medyo kuminis siya, una pa lang yan. So kapag napadaanan pa natin ng ibang panghasa yan, kikinis po yan. So kakabit lang natin ito dito, tsaka ilapat lang natin siya. Ayan, tapos panda rin. So hindi siya lilipat.
Yung mga kadigba, kung mapapansin ninyo, kailangan dito samahan mo rin ng tiyaga kasi kailangan hindi siya lumagpas dito sa guhit natin, yung lapis na yan. Kailangan hindi lumagpas yung pangasa natin dyan kasi papangit siya. So yan, ito yung final natin, yung sa labas na lapis, yun yung final natin na paghahasa. So hasain muna natin lahat to para umayos siya mga kadigma. So yan po mga kadigma, natapos na natin tong granite natin. So kakabit na lang natin tong cooktop natin saka tong kitchen sink natin. Ayan, so ihiwalay na lang po natin yung video nung pagkabit nitong cooktop natin saka kitchen sink. Gawa nga hong mahaba na yung video na gagawin natin. So mas maganda po na ihiwalay na lang natin yan para hindi po kayo malito. So ayan, okay na rin tayo rito. So ibabapping na lang natin siya mga kadigma kapag nakabit na natin tong cooktop natin tsaka gas range. So bulnos po siya mga kadigma. Kung mapapansin niyo, binilog natin tong kanto niya. Ayan. So pati rin kanto rito, binilog na rin natin para hindi matulis. So bali ito mga kadigma, dinubli lang natin tong pinakapasyan niya. Kaya kung titingnan niyo makapal siya. Ayan po. So naway may napulot ko yung kalaman sa video na ginawa natin ngayon. So bago tayo maghiwalay, magpapasalamat po muna tayo sa ating mga subscribers tsaka sa ating mga silent viewers na walang sawang sumusuporta sa ating munting YouTube channel. At sa mga bago pa lang ho na patuloy na pinapanood yung video natin na na-upload sa ating munting YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Naway i-click nyo na po yung subscribe button at all sa notification bell para maging updated kayo sa mga video na gagawin pa natin. So yan lang po muna ngayon mga katigma. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo at God bless you po sa inyong lahat.